Si Bang pasimuno ng lahat. Ibalik ko lang post kasi nawala yung PRRD home. Ayan. Yan. Siyempre, etong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy Politics TV. Ayan, siyempre at itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy Politics TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos sabihing wala silang kinalaman sa pagkakaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, President Bongbong Marcos inilaglag ng mga taga-International Criminal Court. Gobyerno ng Pilipinas... Naku ha? Nilaglag ng ICC si BBM. Mismong nakipagtulungan sa ICC para damputin at papuntahin sa Netherlands ang dating Pangulong Duterte. Ito ang eksklusibong balita na marahil hindi pa nailabas ng ilang media outlet sa bansa, kung saan mismong opisyales ng ICC ang nagsabi on worldwide telecast na ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni PBBM ang siyang nakipagtulungan para maaresto si former President Rodrigo Roa Duterte. Ay. No? Kung matatandaan natin, nagsalita si BBM noon, no? Na humingi ng tulong sa kanya yung ICC. No, para si Duterte, yung Interpol, ganyan, para mabigyan ng warrant para maaresto dito. Yun ang sabi niya. Pero dito lumalabas na si BBM ang parang siya ang gumawa ng paraan para ganun ba yun? Para maano si Tatay Digong? O yun ha? Hindi sa akin galing tong balitang to. Nakikita nyo naman, naririnig nyo naman siguro. At binibigyan natin ng reaksyon kahit tayo napapareaksyon tayo rito. Diba? Baka sabihin nyo, ikaw nag-ano ka, ganito. Hindi. Hindi tayo ganun. Reactionist tayo. Diba? Ngayon, nadinig natin dito. Dinig na dinig yung sinasabi dito. Na sinasabi na siya yung humingi ng tulong doon sa ICC. Ori ng buong video. This is breaking news, no? I don't know if you see already the news dun sa BBC Online, which mismong ang official ng International Criminal Court ang naglaglag kay BBM. Why can I say that? Dahil di ba kagabi sa press conference ni President Bongbong, sinabi niya na hindi siya nakipagtulungan, no? Hindi siya sa investigasyon, sa lahat. So dyan ginawa lang din nila yung dapat, no? Para arestuhin at dalhin sa Netherlands si President Duterte. Pero kasasabi lang ng isang official from ICC na mismo ang gobyerno ni Marcos Jr. ang nagpakanulo kay President Duterte at sila mismo ang nagbigay ng mga kunong ebidensya laban sa dating Pangulo. Grabe, napakasinungaling ni Bongbong Marcos. Para sa akin, gets ko naman, no? Parang ramdam ko naman na talagang dito naman talaga nagsimula yan. Diba? Kasi nga alam natin na si PRRD ay malaking tinik talaga dito sa lalamunan. 'Di ba? Malaking tinik siya. Kumbaga, ikaw muna mauuna, tapos sunod-sunod na kayo, bahala na kayo. Parang ganon. Sunod-sunod na kayo diyan. 'Di ba? Parang ganon naman ang mangyayari. Halos nga may nababalitaan tayo na ang bahay daw ng mga Duterte sa Davao susugurin. At parang aanuhin, 'di ba? Parang imbestigahan, parang halugugin o ano. Anong titignan nyo ron? Titingin kayo ng mga durian, parang gano'n. Diba? Pati ba naman yung bahay na nananahimik? Yun ay nabalitaan lang din natin. Kasi napapaghalataan talaga rito sa mga nangyayari na yung mga Duterte ang iniipit dito sa sitwasyon na to. Diba? Sila talaga, mula sa mga Duterte, tagasunod na mga Duterte, hanggang sa mga supporter ng mga Duterte. Kung ikaw ganun ka, siguradong maiipit ka. Ako, reactionist. Siyempre, kung ano yung kung ano yung naririnig natin, yun ang nire-reaction na natin. Hindi, joke lang. Diba? So, parang gets na natin yun. Na si PRRD nga, siyempre, para ikaw, matahimik ka
'Di ba? Kasi hangga't nandiyadyaan ka, malaking threat ka sa amin eh. Kumbaga parang ikaw ang nagbibigay ng lakas loob sa kanila. Parang lahat ng ini-endorse mo maaaring manalo, maaari kaming matabunan dahil masyado kang kontrobersyal. Masyado kang kilala, masyado kang minamahal ng mga tao. Kaya tatanggalin ka namin sa paningin nila para makalimutan ka nila. Kaso, ang pagkakamali, tinanggal si PRRD sa paningin ng mga tao, pero mas lalo siyang niyakap ng mga tao. Ganon yung nangyari. Kaya wrong move. 'Di ba? Kaya kung magsisiman kayo sa ginawa nyo, is huli na. Parang wala na lang kayong magagawa kundi panindigan nyo yung ginawa kay PRRD. 'Di ba? Paninindigan nyo na lang yan hanggang sa dulo. Eto, panoorin nyo ha. BBC to. BBC London, ibang bansa, ibinalita out of the country na mismo ang presidente ng Pilipinas na si BBM ang nagbigay ng authority para arestuin si President Duterte. Napakasinungaling talaga. Have him properly tried in The Hague. So what happens when he arrives? If indeed he gets on board this plane that we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague, what happens next? Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of safety procedures applied then, and then he'll be taken to the court, and in due course he'll be asked to plead to an indictment. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? Yes, I mean, one of the problems, your previous contributor, I think, mentioned it, these two families being at war, originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that... Yun! Ako! Sinabi nito na sila dito, yan, yung Palacios, yung mga Marcos daw, ang nag-provide ng ebidensya laban kay PRRD. Para si PRRD ay arestuhin ng ICC, parang ganun. Puntahan na dito. Ayan o, sinasabi nung mama. Diba? Yung sinasabi nun, yun. Naku, parang iba yung sinasabi dito, yung statement dito, sa statement ng ICC. Diba? Na sinasabi na ang ICC ang humihingi ng tulong. Kumbaga, hindi, tinulungan ko, wala nang tayo magagawa. Siyempre, kailangan sumunod tayo sa ganun. Pero ito, sinasabi ng mama. Siya ay mas maganda, paliwanag niya yung sinasabi ng mama, di ba? Sino yung mama niya? Di ba? Mas maganda na maipaliwanag siya. Di ba? Kasi ayan, sila mismo ang nagsasabi na kayo daw ang humingi ng tulong sa ICC at hindi sila humihingi ng tulong sa inyo. At saka, bakit naman hihingi ng tulong yung ICC sa inyo? 'Di ba? Doon pa lang nagtataka na ako eh. Bakit maghihingi ng tulong yung ICC? Para saan? 'Di ba? Kung hindi naman kung wala namang magrereklamo kay PRRD dito sa Pilipinas, hindi naman para kumilos pa yung ICC sa Mariosep. Para saan pa? Para gumalaw sila. Ano naman pakialam nila sa mga ginawa ni PRRD dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kung walang magrereklamo sa kanila. So ang ibig sabihin, merong nagtulak sa ICC dito na tumutugma naman sa sinasabi ng mama. Mama tumutugma sa kanya. 'Di ba? Kasi hindi naman hindi naman makikialam yan kung tutuusin eh. Wala naman pakialam yan dahil hindi naman talagang yung mas problema ni PRRD. 'Di ba? Laban sa droga eh. Kumbaga, hindi naman masyadong naging popular lang siya dun. They're at war. We hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include, or the questions then may include, whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of its being tainted before it ever arrives in The Hague. And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two families? We can now speak to Southeast Asia correspondent Jonathan Head. And Jonathan,
Ako na speechless lang ako sa mga nadidinig ko. Grabe. Grabe talaga. So talagang dito lumalabas na para talagang si PRRD ay naibenta. Parang napagkanulo siya. Parang ang gara, no? Sa kabila ng mga ginawa na maganda ni PRRD, no? Sa lahat ng ginawa niya, lahat ng naitulong. Kasi alam naman natin, no? Pasensya na sa mga Marcos, no? Alam naman namin na talagang kayo lumubog. Talagang nawalan ng tiwala sa inyo mga tao. Talagang halos allergic na, sukang-suka na sa pangalan nyo pag nadidinig. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga dilawan na sinasamahan nyo ngayon. Pero isa lang ang nag-angat sa inyo, isang pamilya lang, Duterte. Sila yung sila yung umakay sa inyo para makabalik kayo ng 100%, para muli kayong pagkatiwalaan. No? Kasama sila sa luminis ng pangalan ninyo. Tapos yung matagal nyo nang pinapangarap, hindi naman sa sinusumbat na na dahil kay PRRD nailibing yung tatay mo. 'Di ba? Syempre matagal nyo nang pangarap yun na mailibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa libingan ng mga bayani. Walang ibang administrasyon ang gumawa nun. 'Di ba? Dilawan, walang ginawa. Ngayon, kung makadikit yung dilawan, no? Kung magdikit-dikit kayo ngayon, 'di ba? Parang sobra naman, parang mas close mo pa sila kaysa kay PRRD, parang mas malaki pa yung nagawa ng mga dilawan kaysa kay PRRD. Halos isumpa nga kayo ng mga dilawan. 'Di ba? Pero si PRRD at ang mga Duterte lang ang gumawa ng mga bagay na yan na imposibleng makuha dati ng mga Marcos. Tapos ganito pa yung nahita. Oo, sige. Nandoon na tayo sa sinasabi nila na kasi ayaw tigilan ni Digong si Bongbong, si BBM. Laging tinitira. Alam nyo kasi nagsimula yan, 'di ba? Doon sa confidential fund lumalim yan No, doon lumalim. Pero sinasabi nung iba, dati pa raw tinitira ni Tatay Digong si BBM. Parang gano'n sinasabi. Kung alam naman ni BBM sa sarili niya na dati siyang tinitira, bakit nakipag-tandem pa siya kay VP Sara? Di ba dapat hindi na? So ibig sabihin, tinatanggap niya yun. Parang wala naman yun. Parang lang siguro yun. Di ba? Bakit hinintay niya pang mag-tandem sila? So ang ibig sabihin ngayon, di ba? Siniseryoso niya na lahat na sasabihin ni Duterte. O magpalagay natin gano'n, no? Nagsasalita ng hindi maganda si PRRD sa kanya. Kasi nga sinasabi ko, talagang ang punto talaga nito, malamang nagsimula to doon sa confidential fund ni VP Sara. Simula nung iniwan nga, di ba nung nabalitang iniwan ni BBM si VP Sara sa ere. Kasi magka-close kayo magkasama kayo di ba? Kinuha nyo si VP Sara sa Davao, sabay kayong nangarap, sabay kayo ng ganito, matutuloy, itutuloy yung dapat ituloy, kaso hindi nangyari. Nung mga nasa kanya-kanyang posisyon na kayo, iniwan nyo siya. Nilaglag nyo siya sa ere. Diba? Gano ba naman yung, kasama kita sa partido, unity team tayo. Hindi kita pababayaan na gisahin kanyang mga yan, sila Castro, sila Franz Castro. Hindi kita pababayaan dyan. Kaya kung sinasabi nilang merong confidential, paano sa akin galing yan, ganito, ganyan, binigay ko sa iyo yan, ganito, ganito. Kahit pa paano i-depensa, kaso nga lang ang nangyari, walang naririnig sa iyong salita para i-depensa mo yung kaibigan mo. No? Kung ikaw tingin mo kaibigan kay BP Sara, dapat hindi mo siya iniwan sa ere nun. Diba? Paano kayo tuturing na kaibigan ni BP Sara kung doon pa lang iniwan mo siya? Ibig sabihin, yung pakikipagkaibigan mo sa kanya, politika lang. Diba? Parang lumalabas talaga doon sa salita na ginamit lang siya. No? Para sa political agenda. Diba? Tapos ito na, no, nung nalalaman nyo na ang mga Duterte nagiging number 1 sa survey, si Sara Duterte. Doon na lalong naging agresibo yung mga alitap-tap. Diba? Nagipitin ng mga Duterte. Doon na, kasi ang daming nangangarap Pagkatapos ng termino ni BBM, ang daming nangangarap sa mga kasama niya na pumalit sa posisyon niya na gusto tumakbo sa presidente, lalong-lalo na si Elepante. Diba? Lalong-lalo na yun, Stamp. Diba? Ang taas ng pangarap nun. Why is this arrest happening now?
Well, the warrant was issued on the 7th of March, so the reasoning is the dating of the warrant. Now, the ICC has not publicised the warrant yet. Apparently, it won't routinely do that until it has a suspect in custody, and it is possible, given that Mr. Duterte was taken straight off that plane to an Air Force base, it's very possible they may fly him to The Hague very quickly. What was unexpected was that the government in the Philippines, headed by President Marcos, would move so decisively against such a high-profile and still very popular figure, a former president who, remember, was an ally of Mr. Marcos's until quite recently and still has a huge support base. In the early days of his administration, President Marcos had said he would not cooperate with the ICC investigation. And remember, the Philippines, under President Duterte, actually left the jurisdiction of the ICC, but the prosecutors there have been investigating alleged crimes against humanity, the killings of the war on drugs, from before the time that the Philippines left in 2019. That's why they still have a mandate. But no one, I think, expected President Marcos to move so decisively against his former ally, now bitter political rival. And I think people perhaps weren't expecting the possibility that former President Duterte might well be flown immediately to The Hague. It's opened up a whole set of political and legal possibilities, both in terms of current political contests in the Philippines, this rivalry between these two big families, and in terms of bringing to account or bringing some kind of justice to those who died, or the families of those who died during the war on drugs. And Jonathan, briefly, just remind us of those accusations he's faced over the years. Well, he launched the war on drugs when he came to office in 2016. He was very much in the populist mould. He actually came to power before the first term of President Trump and was seen very much in that mould. But he threatened to kill large numbers of people. He said he was very willing to accept responsibility, and that's what happened. Huge numbers of people were gunned down in very controversial police operations. This war on drugs ran at full tilt for probably about 3 to 4 years before it started to fade off. And from the very beginning, there were accusations that this amounted to crimes against humanity. That's partly why President Duterte pulled the Philippines out of the jurisdiction of the ICC. But I think for all of the calls for justice for those who were killed and for some kind of accountability for the bloodshed, nobody expected a figure still as powerful and influential as former President Duterte actually to end up being arrested by his own government on a warrant from The Hague. Jonathan, thank you. That's Southeast Asia correspondent Jonathan Head. Kita nyo na? No, grabe. Hindi mo aakalain na talagang nokno ka ng sinungaling itong si Bongbong Marcos. Kita-kita naman kasi, no? No, talagang ICC na mismo ang nagsabi, sila na mismo nagsabi, na hindi naman talaga parang sila yung nagpapasimuno niyan. Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina hindi naman kikilos yung ICC kung wala talagang lumalapit sa kanila. So, ibig sabihin may lumapit sa kanila. Hindi naman dadamputin niya si PRRD kung wala talagang naging agresibong lumapit sa kanila din. Diba? Lalong-lalo na, syempre, ngayon, no? Alam naman natin, wag na natin tignan yung 2025. No? Nalalapit na yung 2028. Diba? Ika nga yung isang malagong puno. Diba? Yung ang dami nagagandahan sa punong yun. Diba? Kailangan para masira yung punong yan, tagpasin natin yan. Diba? Matatag na yung punong yun. Kumbaga, matibay na . Diba? Malaking puno . So, isa-isahin mo tagpas niyan para bumagsak. Diba? So, ang inuuna ngayon, syempre, diba? Ganun yan . Parang gusto talagang mawala na yung mga Duterte talaga. Yun lang yung nakikita natin dito. Kasi kung ang ICC nagsasalita ng ganyan, na hindi naman talaga sila ang talagang hindi sila ang lumalapit, sila ang nilapitan. Ibig sabihin talaga, gusto nilang mawala tong mga Duterte. Diba? Hanggat maaari. Ibig sabihin parang para mawala ng malakas na kalaban. Kasi sino ba magiging malakas na kalaban kapag nawala yung mga Duterte? Diba? Meron pa ba? O sige, pagpalagay natin, merong pumalit na magiging malakas na kalaban. Baka mamaya kapalaran nun, matulad lang din kay Duterte. Kung yung mga Duterte nga na napakatibay, madali nilang tinitipak. Yun pa kayang papalit sa mga Duterte. Diba? Ngayon, sino pa yung kukontra dun sa mga gumanyan sa Duterte? May mga angahas pa ba? Sana nga meron pa. Pero sa tingin ko, hindi ganun kabilis babasag ang mga Duterte. Lalaban at lalaban yan.
Dahil ganyan yan katapang. Di ba? Talagang paninindigan nila yan. Hanggang sa huli. Hanggat may pag-asa pa na nakikita ang mga Duterte, lalaban yan. Mula nung naupo ka sa pwesto, 3 taon ang lumipas, pinanindigan mo na walang jurisdiction ang Pilipinas at Yes. kahit kailan, hindi ka makikipag-cooperate sa mga yan dahil alam mo, Yung sa sinabi ni BBM no, na wala talagang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC, yes, sinabi niya nga yun. Sinabi niya yun nung mga panahon na hindi pa nagkakaproblema masyado ang mga Duterte at Marcos. Pero nung lumabas na yung problema ng mga Duterte at Marcos, doon na nagsimula yung usapang ICC na yan. Syempre, kanino ba magkikredits yan? Kundi doon sa mga taong galit sa mga Duterte. Diba? Syempre, kapag nagkaganyan, pinabura ng presidente, ang kagustuhan ng mga tao na gustong ipa-ICC si Duterte at gustong mawala ang mga Duterte, diba? Matutuwa yung mga yan. Diba, syempre, nauto namin si diba? Nagawa namin ang gusto namin. Nawasak namin ang unity team. Nawasak namin ang unity team, napakulong pa namin ang mga Duterte. Diba? Natanggal pa namin. Di kaya pagdating ng araw no? Mr. President, kumbaga mag-ingat ka sa kumbaga mag-ingat ka sa pagtitiwala mo. Baka mamaya yung ahas nasa paligid mo lang. Baka mamaya ikaw naman ang tuklawin. Diba? Ika nga doon sa mga taong nangangarap, walang kaibigan dyan. Yung matataas ang pangarap, yung gusto talagang abutin. Gustong abutin kahit anong paraan. Walang kaibigan, walang kapatid, walang kadugo dyan, walang kahit na ano dyan. Basta pag siya, pang sariling kapakanan niya lang ang iniisip niya, lahat susuwagin yan. Di kaya step 1 lang tong Duterte. At kapag nawala ang mga Duterte, ikaw naman ang maging step 2. Yung sa akin ay nagiging opinion ko lang. na ang Pilipino ay dapat husgahan ng maestradong Pilipino din, Oo. hindi ng banyaga. Pero ano yung ginawa mo? Inilaglag ka mismo ng ICC dahil sinabi nila na ikaw ang nagbigay ng evidence para arestuhin si President Duterte at sa mga di umano'y managot siya sa mga kasong isinampa sa kanya crimes against humanity. Tingnan mo, no? Ang sakit no? Tinuturing mo dating kayo, pinagkatiwalaan mo, tapos inilaglag ka niya ng ganun. Siya pa mismo ang nagbigay ng ebidensya sa ICC, no? Grabe. Hindi mo maisip talaga na mangyayari itong mga bagay na to dati. Kasi nung election dati ng 2022, di ba? Napakaayos naman ni BP Sara, ni BBM, buong akala nga natin sila na Kumbaga sila na yung mamamayagpag dito Kapag natapos ang termino ni BBM, si BP Sara ang papalit. Di ba? Pagkatapos si BP Sara, baka si Aimee, gano'n. Tapos, Baste, ganyan. Parang magsasalin-salin lang, di ba? Ngayon, hindi Di ba? Parang dito lumabas yung mga tunay na kulay. No? Yung tunay na kulay talaga. Kulay itim ang lumabas. No? Napakatalantado talaga ng gobyerno nito. Hindi mga nag-iisip. Grabe. Mga bangag, mga adik talaga. Alam mo kung nasa tamang katinoan si Bongbong Marcos at alam niya yung mga pinagsasabi niya, konsensya na lang saka utang na loob. Yun lang ang dapat mong paganahin. Oo. Di ba? Wala ka sa tamang katinoan. Kaya wala kang tamang desisyon Ang magagawa mo na lang para Yun ang pabago-bago ng isip. Nagbabago-bago siya ng isip. Hindi mo alam kung saan siya mahirap naman kasi yung ganun. sa mga Pilipino yung magkaroon ka ng utang na loob. Tandaan mo, lumapit kayo sa mga Duterte para kayo ay manalo sa eleksyon. Yun yung sinasabi natin. Tanda mo yan kasi simulat sa polo, hindi ka naman nanalo kay Lenny Saka walang Kasi talagang tinalo siya talaga ni Lenny noon. No, talagang talo talaga. Kasi kung si BBM lang tsaka si Lenny uli maglalaban sa presidential noon, malakas pa rin si Lenny kahit paano Malaki pa rin ang laban niya kay BBM kung si BP Sara hindi nakuha nila Marcos. Kaya lalong lumakas sa mga Marcos noon. Kasi nga syempre napasama si Sara Duterte. Ang mga Duterte may mga supporter yan. Talagang matibay na pundasyon yan. Kita nyo naman, si PRRD naging presidente. So yung mga bumoto kay PRRD bilang presidente, iboboto si Marcos ngayon. Diba? Ganun ang mangyayari. Kaya lumabas na 30 million, 31 million. Nagsama kasi yan
'Di ba? O bukod pa doon yung mga hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte, yung gitna lang. 'Di ba? Kaya lumaki ng ganun. Kumbaga parang nagsigurado sila na mananalo sila. Kailangan manalo tayo, magsigurado tayo. Kunin na natin 'tong mga Duterte kasi malakas 'to. 'Di ba? Ngayon pumayag yung mga Duterte, parang nauto sila sa mga lagay na 'yon. Naging biktima sila ng ganyan. No, kasi yung mga Duterte kasi talaga na ang dali nyo kasing maniwala agad. Kumbaga, yan ang kahinaan ng mga Duterte, yung pagbibigay ng tiwala agad. 'Di ba? Doon sila napahamak eh. No, pero ngayon siguro alam na nila yung dapat nilang gawin. Na hindi dapat sila magtitiwala sa mga tao basta-basta. Kaya hindi nun talagang ayaw sa'yo ng mga tao nun dahil Marcos ang apelido mo. Kaya lang, grabe, nagpetisyon ka pa ng kahit anong electoral process na ganito ganyan. Hindi ka rin naman pinaninggan ng korte dahil merong final decision ang taong bayan at ang noong 2016, sila ni ang binoto nila. Ngayon, nananghingi ka ng tulong sa mga Duterte. Pinigyan ka nila ng pagkakataon para linisin ang pangalan ng pamilya mong ubod ng grabe ang pagnanakaw. Ngayon, wala kang ginawa. Yung mga taong tumulong sa inyo, yung mga taong naging kaibigan ninyo at hindi kayo iniwan hanggang dulo. Sila pa yung Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinoy Politics TV at syempre parang nakikita ko nga parang galing to kay Pinoy Watcher. Ayan sa Facebook kasi natin nakita to, no? Naglakbay tayo ron, no? Nakita natin to, syempre suportahan nyo yan, no? Yung binanggit kong pangalan na yan, so mag-like kayo and dyan, follow sa page nila. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.